Sa lakas ng daloy at dami ng aurang ibinigay niya, hindi magagawa ng isang tao yon. Siguradong may espesyal sa kanya. Dahil walang sino mang tao ang makakapagbigay ng aura na higit pa sa orihinal na aura ng isang taong gumagamit ng Nen. Kaya naman sobrang interesado na ako ngayon sa taong yon. Kukunin ko kung anumang klaseng espesyal na kapangyarihan ang tinataglay niya. Pero bago yon, kailangan ko munang iligpit ang mga kasama niya at magsisimula ako sa isang to. Naloko na. Kumikilos na siya. At ngayon naman, tutuluyan ko na yan. Durog na ang mga buto niya. Sa gagawin kong ito, siguradong lamog pati laman loob niya. Ito talaga ang pinakagusto ko. Ito talaga ang may dinudurog. Napakasarap talaga sa pakiramdam. Lalo na't damang-daman ng paa ko ang init ng dugo mo. At ang bawat talabsik nito. At dadamahin ko to hanggang sa huling patak ng dugo mo. Parang hindi na yata nakakaramdam ng awa itong si Don Briggs. Hindi maganda to. Mukhang magagamit ko yata sa taong yan ang pinakamalakas kong abilidad. Kung isa lang sana itong kontratang misyon, siguradong tatanggihan namin ito. Ngunit isa itong misyon ng kauna-unahan at nag-iisa kong kaibigan na si Jing Prix. At kami ang nagpupumilit na samahan siya at para makapasok na rin dito sa Dark Continent. Kaya wala nang atrasan to. Sa tingin ko, ito na rin ang tamang pagkakataon para masubukan ko sa totoong laban ang tunay kong abilidad. Malaking problema to. May kakayahan siyang humigop ng aura. At hinihigop niya na ngayon ang aurang ibinigay ko kay Hisoka. Nakakahigop siya ng aura sa bawat pisikal na atake na kanyang ginagawa. Mas malaking pinsala, mas maraming aura ang kanyang nakukuha. Kaya pala halos wala nang natirang aura sa katawan ni Hisoka kanina. Dahil sa laki ng pinsalang naidulot dun sa unang atake. Katumbas nun ang halos lahat ng aura na mayroon si Hisoka. At ang lahat ng yon ay nahigop niya gamit lang ang pisikal na atake. Kaya kailangan ko nang mailabas ang Divine Shield bago niya pa maubos ang lahat ng aurang ibinigay ko kay Hisoka. Siguro nga ito ang tuwa ka na sa pinag-aagawa mo. Pero hindi ko hahayaang masunod ang gusto mo. Ano? Ha? Ang kapangyarihan na yan. Yan ay isang pananggalang. Nakita ko na dati ang pananggalang na yan at napakatagal na ng panahon na yun. Pero hindi sa tao. Dahil yan ang espesyal na pananggalang ng mga malalakas na ninuno ng mga Bryon. Nararamdaman ko na naman ang malakas na enerhiya na nagmula sa Bryon na siyang kinopya ni Jing. Kailan ba ako hindi napapahanga sa kaibigan kong yan? Pero sa dami na ng abilidad na kanyang ginaya, hindi ba siya nagkakamali sa paggamit na ito? Lalo-lalo na sa paggamit niya sa kapangyarihang yan na nagmula sa Bryon. Paano nagawang gamitin ng isang tao
ang espesyal na pananggalang na yan. Sa pagkakaalam ko, tanging sinaunang Brian lamang ang nakakagamit niyan. Ha! Hindi maaari. Huwag mo sabihing ang taong yun. Kung ganun, siya pala. Siya pala ang may kakayahan na gumamit ng espesyal na pananggalang ng mga sinaunang Brian. Sinasabi ko na nga ba, may kung anong espesyal na tinataglay ang taong yun. Sa ngayon, hahayaan ko muna ang isang yan. Pero nakakainis talaga ang pananggalang na yan. Dahil yan ang dahilan kung bakit hindi ko nagawang ubusin ang mga masasamang Brian noon. Mabuti na lang at nandyan ang papa ni Gon. At nagawa niya kaagad ng paraan para iligtas si Hisoka. Ibang klase talaga ang papa ni Gon. Tama nga ang sabi ni Bisky. Isa siya sa pinakamagaling gumamit ng Nen. Nangyari na naman. Nararamdaman ko ang nararamdaman ni Jing. Labis ang pag-aalala niya sa aming lahat. Lalong-lalo na sa aming dalawa ni Killua. Hindi kami papayag na magiging pabigat lang kami ni Killua. Gagawin namin ang lahat para hindi mangyari yun. At para hindi magaya si Jing sa nangyari kay Kite noon. Yun ang hindi ko hahayaang mangyari kay Jing. Killua, ilalabas ko na ang lahat ng meron ako. Kaya maghanda ka na rin. Nakita mo naman kanina ang nangyari kay Hisoka, di ba? Anumang sandali ay tayo naman ang aatakihin niya. Sa tingin mo ba, kakayanin ng katawan nating ito kung tatamaan tayo ng simpleng atake niyang yon? Kaya huwag ka nang magpigil pa, Killua. Ilabas mo na rin ang tinatago mong kapangyarihan, ang halimaw na iyong abilidad. Yeah! Paano nalaman ni Gon ang tungkol sa halimaw kong abilidad? Ning wala pang ibang nakakaalam tungkol sa abilidad kong yun. Walang iba kundi ako lang at si Aloka. Hindi kaya nagkakoneksyon si Gon kay Aloka? Dahil pinagali siya gamit ang napakalakas na kapangyarihan ni Nanika na nasa loob ni Aloka. Posible kaya yun na magkaroon ng koneksyon si Gon kay Nanika at Aloka? Yun kaya ang dahilan kung bakit alam niya ang tungkol sa natuklasan kong abilidad? Siya! Gon! Ang aura niya mahahalin tulad sa aura ni Nanika, pero malumanay na ang daloy ng aura niya ngayon. Ibig sabihin, kontrolado niya na ang kanyang kapangyarihan. Konti na lang. Sana magawa ko ito ng tama. Nang sa gayon, hindi ko nakakailanganin pang magsakripisyo ng Nen. Ang batang yon, ang aurang lumalabas sa kanya. Naaalala ko ang aurang yon. Katulad ng aura ng kakaibang nilalang na nasa loob ni Aloka. Napakalakas na aura. Mukhang gagamitin niya na ang kapangyarihan na tumapos kay Neferpito at sa halimaw na sumalubong sa amin kanina. Sa wakas, makikita ko na ito ng malapitan.
presensya na yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Yun ang presensya ng masamang halimaw na yun. Bakit ngayon lang nagparamdam ang halimaw na yun? Napakatagal niyang nawala sa lugar na to. Saang lupalop naman kaya siya? Naghasik ng lagim. Yan ang masamang halimaw. Pero, teka lang. Parang nangyari na ito. Kanina. Hindi. Ito yung nakita ko sa isipan ko kanina. At ngayon ay nangyari na. Ang ibig sabihin, may kakayahan talaga ako na makita ang mga posibleng mangyayari sa hinaharap. Ganyan nga, Gon. Mabuti at naghanda ka na. Dahil napakalakas talaga ng ating makakalaban. Napakasama talaga ng aura ni Gon. Ano na, Gon? Ba't ang tagal mo makalabas sa anyo mong yan? Ano pang ginagawa mo, Killua? Dapat ay handa ka na rin. Ang halimaw na yun, balak pa agawin ang aking mga pinagkakaabalahan. Anong nangyari? Mas masaya pala ang araw na to kaysa sa inaasahan ko. Isang bata. Pero dalawa ang bata dito kanina. Napakabilis at napakalakas niya. Di bale, tatapusin pa rin kita. Eto na nga ba sinasabi ko? Kailangan ko na kunin ang aura at lakas ng batang ito bago pa makabalik ang halimaw na yon at baka makisawsaw pa. Asa ka pa na magagawa mo ang gusto mo? Nawala. Naglaho siya bago ko pa siya maabutan. Nag-teleport? Kung ganon, kagagawa na naman ba ng taong yun? Ang papa ni Gon, nagawa niya akong i-teleport dito. Makinig ka, Killua. Huwag mong hahayaang matamaan ka ng kanyang pisikal na atake dahil may kakayahan siyang humigop ng aura at lakas sa pamamagitan lang ng kanyang simpleng atake. Ang taong yun, malapit na ako mabuisit sa kanya. Humanda ka sa akin mamaya pagkatapos ko sa halimaw na to. Gaano na nga ba katagal ang una naming laban? Dekada? Isang siglo? Hindi. 2 siglo na ang nakalipas nung una naming laban. Ang panahon kung kailan ko nagamit ang buo kong lakas. Sandali lang. Parang may mali. Parang iba yata ang nilalang na yan. Hindi siya ang halimaw na nagpakita kanina na siyang nilabanan ko noon. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Bakit bigla na lang nawala ang presensya ng halimaw na yun? Kung saan naroroon ang nilalang na yan? Isang tao! Ang suot niya, katulad ng damit ng isa pang bata kanina. Hindi kaya siya ang taong yan?
Jacken!